Anyway mga kabarya, sa video natin ito pag-uusapan natin ang ating naging chart pattern update para sa ating token na Bitcoin, ang ating leaders of all cryptocurrency and altcoins, at pati na rin ang ating second liner sa crypto, ang ating token na Ethereum, kasi nagkaroon na ito ng bullish chart indicator. At ito ang ating crypto update ngayong linggo, August 1, 2021. Okay? Saka dito pala guys, sa ating Kabarya Avenue PH YouTube channel, sinishare natin yung ating experience at dinodocument yung ating pag-aaral sa mga nakita nating pangmasang Pinoy investment at potential digital assets in investment na pwede tayong kumita, kagaya ng stock market, Pag-ibig MP2 Savings and Investment Program, GCash Investment, cryptocurrencies and altcoins gaya ng Bitcoin, Cardano, Dogecoin, Binance, Litecoin, Chainlink and Ethereum, at iba pang pangmasang Pinoy investment. Kaya guys, kung trip at korsonada mo ng ganitong mga content, pwede mo ring pindutin yung red subscribe button dyan sa baba para ma-update ka pa ng ating mga latest na ina-upload na video tungkol sa ating pag-aaral ng mga pangmasang Pinoy investment at potential digital assets in investment naman. Alright, bago natin umpisahan guys, huwag nyo palang kalimutang basahin yung disclaimer na nasa screen ng ating video. At ang strategy naman na gagamitin natin sa pagtitrade ng mga cryptocurrency, yung position o investment o money na ilalagay natin dito, dapat yung willing to lose lang na money natin yung kailangan nating ilagay naman, para just in case hindi masunod yung ating bias at magkaroon ng losses yung ating portfolio, hindi naman tayo nasi-shake out at nasasaktan dito. Kasi nga, alam natin na ang ating mga cryptocurrency, very volatile yung movement naman nito. Kaya dapat aralin mo yung in-depth knowledge ng pagtitrade, lalo na yung mga technical analysis at saka mga fundamental analysis ng ating mga cryptocurrency gaya ng ating Bitcoin at Ethereum bago ka pumasok naman dito. At ang isang importanteng part na aalamin mo, yung entry o kung saang level ka papasok naman dito. Pangalawa, kung hindi masunod ang iyong bias, saan ka naman magka-cut loss o mag-exit ng iyong position dito para hindi magiging madugo o malaki yung pagbaksak pa na losses sa iyong portfolio. At ang pang-apat, alamin mo rin ang iyong exit o yung iyong take profit area. Kung ikaw ay kumita na, kung saan ka naman dito magkakaroon ng take profit o magbibenta ng mga position mo dito. Alamin mo yung risk level management para hindi ka naman masyadong magkaroon ng losses dito, kasi ang goal nga natin dito is kumita yung ating mga investment dito sa ating cryptocurrency and altcoins. Okay? Alright, good day sa inyong lahat guys. Sa video natin ito, i-update natin ang naging bullish chart pattern ng ating Bitcoin at ang ating Ethereum. Ngayon ay linggo, August 1, 2021. Unahin natin itong chart pattern ng ating Bitcoin. Kung mapapansin ninyo, may nilagay tayong red line dito sa pinakailalim. Ito yung naging bottom line ng ating Bitcoin mula nung nagkaroon ito ng bearish chart pattern magmula sa kanyang pinaka all-time high. Ito yung kanyang pagbaksak ng kanyang price action, at ito yung bottom line na hit nito, yung pinaka bottom line nito. Markahan natin yung pinaka bottom line nito. Ito yung area na yon. May nagkaroon ng wick yung ating candle. Yan yung unang bottom line nito, at ito yung pangalawa. At kung mapapansin ninyo, ang create naman nitong chart pattern ng ating mga candles, nagkaroon ito ng pattern na W. Yan guys, no? Tsaka ngayon, nandyan na siya dito sa pinaka top ng ating pattern ng W line. Makikita natin na nagkaroon na ito ng breakout na naman.
kasi lumitaw na yung mga candles natin dito sa pinaka-top nito. Ito yung green line naman na plinat natin. Ito yung pangalawang naging resistance na break out ng ating Bitcoin. Markahan din natin kasi makikita ninyo dito na naging resistance na ito dahil maraming trade dito sa una. Pangalawa, dito napakaraming trade. Kaya ang good thing dito ngayon guys, binutas na niya dito sa area ng pangalawa ng green line. At itong pangatlo, itong ating blue line na naging resistance ulit ng ating Bitcoin, makikita rin natin dito guys yung kanyang naging trade. Dito naman meron tayong dito resistance level, at dito resistance level. Ito yung pangatlong resistance level ng ating blue line, at makikita ninyo na lumusot na yung ating mga trading candles dito sa blue line na ito. Ang aabangan uli natin kung magkakaroon pa ba ito ng uptrend movement o downtrend yung kasunod ba nito after niyang ma-break itong ating itong blue line. Kung mag-uptrend ba ito, pwede yan, no? Pwede ring maging downtrend yung kanyang movement. Pero itong binuo nating chart pattern, itong W pattern natin, meaning to say ito ay bullish chart pattern, na ang ibig sabihin kapag nabuo niya itong kanyang W pattern at ma-break niya itong kanyang pinaka neckline dito, itong area na ito, kapag na-break niya ito, magkakaroon ng uptrend movement yung ating Bitcoin. Pero sa una pa lang nung nagsimula itong ating Bitcoin na mag-uptrend, almost, kung papansinin ninyo, lakihan natin tong chart, 12 days na ito guys, no, sa kanyang uptrend movement. Kung i-check natin, kumuha tayo ng pangmarka. Ito yung mga green candles, no. Ito siya, 12 days itong kanyang uptrend chart na ito. At makikita ninyo, nagkaroon na tayo ng magandang volume din dito sa baba. Yan na siya. Dito sa 12 days na ito, dalawa lang yung naging red part natin, ito. Tsaka ito, yung volume natin. Mapapansin din ninyo yung ating mga candle, dalawa yung red nito sa 12 days na ito. Yan siya. Okay? I-check din natin yung ating MACD. Ito naman yung part ng MACD ng ating Bitcoin. Lumitaw na ito, no? At saka bullish na yung chart pattern natin. Kasi kung ipa-plot natin dito sa middle, no? Dito sa gitna ng ating ng MACD, bullish na yung naging action nito. Kasi ito yung gitna. Tapos makikita ninyo dito na nauna na yung pattern ng ating blue line. I-mark natin ito. Ito na yung blue line nang galing dito sa ilalim. Bullish na yung kanyang naging positioning, kasi nasa ilalim na itong ating red line. Pero kung papansinin ninyo guys, sa naging trading lines ng ating MACD, napakalalim ng kanyang pinanggalingan. Dito siya. At nag-trade ito ng matagal dito sa ilalim sa kanyang bearish movement, no? Yung bearish movement nito, markahan natin. Napakatagal na. Yan. Yan yung area ng kanyang bearish pattern. At saka dito, bullish pattern na yung binuo na natin. Okay? I-check din natin mamaya yung ating Bollinger Band. Linisin lang natin tong mga naging drawing natin para klaro. Okay? Okay, i-plot naman natin yung kasunod nating magiging resistance level. Gamitan natin ng Fibonacci. Di bali, ito na yung magiging resistance level natin na kasunod. Lagyan natin ng mark. Almost nandito na siya sa area pala ng nasa $44,000 to
$45,000 yung magiging next na resistance level natin, kasi makikita ninyo mayroong mga trade naman ditong dalawa guys, no? Yan yung magiging resistance na babasagin o bubutasin ulit ang ating Bitcoin kung kakayanin niya itong umakyat dito sa level ng $45,000 area. Silipin din natin yung kanyang Bollinger Band. Ito naman yung kanyang Bollinger Band. Mapapansin din ninyo na uptrend ito, kasi ito yung kanyang upper band, itong green line na ito. Mapapansin ninyo yung mga trading candles natin nandito na sa area na ito. At ito yung lower band naman natin. Kulayan din natin. Ito siya, no? Yung lower band nasa ilalim na. At yung ating middle band, no, nandito sa gitna. Kaya safe yung ating Bitcoin, kasi nga yung mga trading candles ito nandito sa ibabaw, no? Na-hit niya dito sa ibabaw ng kanyang trading candles dito sa area na ito ng ating upper band, kaya masasabi nating bullish indicator din ito. Okay? Silipin din natin yung kanyang parabolic SAR. Yung parabolic SAR naman nito, ginamitan natin ng column, no? Yan siya. Mapapansin din ninyo na uptrend na yung movement ng ating parabolic SAR. Ito siya, no? Nag-uptrend na siya dito sa area na ito. Iba yung nakuha natin, palitan natin. Kuha tayo ng arrow. Ito siya, no? Yung parabolic SAR natin, paakyat naman dito yung marking nito. Okay? Kaya masasabi nating bullish indicator din ito, no? At saka kung iti-trace natin kung ilang percent na yung naging uptrend yung ating Bitcoin, tignan natin, sukatin natin ito. Almost dito sa area na ito. Itong bottom line, itong red line, hanggang dito, no? Dito sa ating blue line, no? Kung ilang percent na, kung nakasabay ka dito within 12 days sa ilalim, at ngayon nagtitrade ito ng nasa $41,000 area, mayroon ka ng almost 42% na gains naman dito, no? Dito sa 12 days na ito, kung nasundan mo yung ating naging bullish indicator sa mga previous na video natin. Mamaya ipapakita natin yung mga position na hawak naman natin dito sa ating Bitcoin at Ethereum. Right now, ang ating Bitcoin ay nasa $42,000 area yung kanyang price action. Okay? At ang gamit naman nating trading platform ng ating mga cryptocurrency and altcoins, ang ating Binance.com. At kung gusto ninyong aralin at gusto ninyong mag-create ng account dito, inilagay ko yung link ng ating Binance.com dyan sa description box ng ating video. Pwede ninyong pindutin yung link na yan. At kung gagamitin ninyo yung link na inilagay ko sa ating description box, magkakaroon naman kayo ng 5% na rebate dito kada trade na gagawin ninyo sa ating Binance.com kung dyan kayo gagawa ng inyong account naman. Okay? At itong nasa screen ng ating video, itong 4 na screen ng ating cellphone, ito yung ating trade sa Binance.com. Itong pangalawa nating photos dito sa ating screen ng ating cellphone, makikita ninyo ito yung entry na naging capital naman natin dito sa taas. Itong merong marking dito na pink line, nagkaroon tayo ng capital dito na almost $3,500 ang inilagay naman natin dito. At for the past 2 weeks na nag-uptrend na o naging bullish yung price action ng ating Bitcoin, ito yung last week na trade natin. Naging $4,100 naman na ito guys, no? At ngayon, for this week, ang naging trade natin, yung ating capital ay umakyat na sa almost $4,400 to $4,500 naman na ito. At ang mga hawak nating mga cryptocurrency naman dito, itong ating Ethereum, meron tayong 1 Ethereum dito na nabili, no? Kasi nakita nating napakaganda ng bullish chart pattern at saka price action ng ating Ethereum, kaya pinilit nating mag-invest ng
1 Ethereum naman dito. Ang ating Bitcoin, meron lang tayong konting portion kasi mataas na yung price value ng ating Bitcoin. Naglagay tayo ng ang capital na natin na nandito ngayon dahil nag-uptrend na. Ang total nito is nasa $1,000 na ito. Meron din tayong XRP o Ripple, nasa $500 naman ito. Ang ating Cardano o ADA, meron din tayo, no? Pero maliit lang na portion ito kasi nasa almost $100 lang ito. At ang panghuli nating hawak na cryptocurrency, itong ating Dogecoin, meron din tayong $100 naman dito. Yan yung 5 hawak nating mga cryptocurrency. Ulitin natin, meron tayong Ethereum, pangalawa ang ating Bitcoin, pangatlo ang ating XRP o Ripple, pang-apat ang ating Cardano o ADA, at ang panghuli ang ating Dogecoin. Okay? At sunod natin itong chart pattern ng ating Ethereum naman para sa mga Ethereum natics natin. Halos ganun din yung naging movement ng ating Ethereum. Ang pinaka bottom line, itong minarkahan nating ng red line din guys, no? Kasi mapapansin ninyo yung mga wick ng candle, nandito siya. At pangalawa dito, nagkaroon din ito ng tinatawag na double bottom. Kuha tayo ng blue na kulay para makita yung double bottom naman natin. Ito yung double bottom kasi tinouch niya ito. Pangalawa, ito bullish indicator din yan, no? At ito ay tinatawag ding nagkaroon siya ng W chart pattern. Almost same sila ng ating Bitcoin, no? Yan, almost lumusot na rin tayo dito sa linya ng ating W chart pattern kasi na-break na niya yung pinaka-head ng ating W pattern. Lumabas na yung candle natin dito guys, no? Kumbaga nagkaroon na siya ng breakout dito. At itong red line natin dito sa bottom line, i-plot din natin yung mga naging resistance nito. Ito siya, kaya natagalan siya sa kanyang no? Pag breakout naman dito kasi napakaraming trading candles dito. Pangalawa, itong ating blue line, halos ganon din, no? Dito sa area na ito naging resistance level, at ito yung pinaka resistance level niya sa W pattern na lumusot na siya at nagkaroon na ito ng breakout. Ganon din dito sa ating green line, i-check din natin. Ito yung nilusutan niya, kaya matitibay yung mga resistance level, no? Na nilusutan yung ating Ethereum bago siya magkaroon ng breakout naman dito. At dahil nagkaroon na nga tayo ng breakout, ang pwedeng mangyari kung ito ay breakout talaga, aakyat din itong chart pattern na ito. Pero kung fake out ito, pwede pa ring bumaba, no? Yung price action nito dito kung matindi yung resistance level na yan at babatakin ito pababa, pwede pa ring mangyari yon. At i-plot din natin yung magiging kasunod na resistance level din dito. Magiging kasunod na resistance level natin itong pink line na ito. Kasi makikita ninyo may mga trades pa rin dyan na magiging resistance yung ating Ethereum dito sa area na ito. Pangalawa dito, tsaka pangatlo. Tatlo yung magiging resistance level naman nito pagbabasagin itong area ng $2,900, no? Kasi lumusot na tayo dito sa top ng ating 2,500 area. Ngayon nasa 2,600 na tayo. Pero ang pinaka all time high kasi ng ating Ethereum, kung ipa-plot natin ito, is nasa, ito yung may wick yung candle, nasa $4,300 na ito guys, no? Kaya medyo meron pa itong uptrend na malaki pa bago umabot dito sa kanyang pinaka top o yung pinaka all time high nito dito sa area na ito. Probably kung siswertehin sa pagiging bullish yung ating Bitcoin, baka mahit natin itong pinaka all time high na ito by the end of the year, no? Kaya dapat nakapag kuha na tayo ng mga position kung magkano yung inilagay naman nating position dito. Mamaya ipapakita ko rin yung position na inilagay ko dito sa ating Ethereum. Okay? Silipin muna natin yung ating MACD. Ito naman yung ating MACD. Mapapansin din ninyo na bullish na rin ito guys, no?
Kasi ang ating blue line nga nagtitrade na dito sa ibabaw. Ito yung ating blue line nang galing sa taas, no? Napakalaki ng bearish action nito. Tagal nag-trade sa ilalim bago ito maging bullish, no? Ito naman yung ating red line sa MACD. Yan nung bearish ito, tumawid dito sa negative area. Tsaka ngayon lumusot na dito sa ibabaw ng ating negative area. Nandito na tayo sa positive area, guys, no? Kaya bullish din ang tingin natin sa MACD ng ating Ethereum. Okay? Balik tayo sa chart. Linisin muna natin para makita uli natin yung mga Bollinger Band naman ito. At ang naging kagandahan lang sa naging trading chart pattern ng ating Ethereum, kung titingnan natin itong mga trading candles nito, nagkaroon ito ng 12 days na puro green naman yung kanyang naging price action. Yan, guys, no? Kaya bullish indicator din yan dahil puro green tayo. At mapapansin ninyo yung kanyang naging volume, no? Maganda na rin yung pasok nito kasi puro green yung kanyang naging volume at medyo malalaki na yung mga volume na pumapasok din dito. Silipin din natin yung kanyang naging Bollinger Band. Yung Bollinger Band naman nito, ito yung ating upper band, no? Yung green line na yan. Markahan natin. Ito yung kanyang Bollinger Band. Makikita rin ninyo na tinats na niya yung itong upper band, itong ating mga trading candle. At nandito sa gitna, yung ating middle band, no? Yung middle band, malayo na yung mga trading candle natin. Kaya makikita ninyo na uptrend itong ating Bitcoin naman na, no? At yung lower band nandito sa ilalim, no? Kung saan siya nagkaroon o nagsimula ng kanyang breakout dito, no? Yan, tinats niya itong ilalim na ito. Kaya bullish yung tingin naman natin sa ating Ethereum dito. Silipin din natin yung ating parabolic SAR. Ito naman yung parabolic SAR. Indicator din natin ito na uptrend na yung ating Bitcoin. Dahil mapapansin ninyo, guys, itong area na ito, uptrend yung naging column ng ating parabolic SAR naman dito. Okay? At sukatin natin kung ilan na yung no? Yung naging uptrend movement ng ating Ethereum na magmula dito sa red line hanggang sa green line kung saan siya ngayon, no? Sukatin natin dito. Kung nakasabay ka dito sa ilalim ng iyong position, almost 48% na yung up o gains ng iyong price action naman dito kung magkano yung inilagay mo naman dito sa ating Ethereum. Okay? Right now, ang ating Ethereum, ito ay trading na ng $2,600 area. Na nagmula ito dito sa $1,700 area nung tinouch niya yung pinaka bottom line dito sa red line naman natin. Okay? Alright, at yan ang ating naging chart pattern update para sa ating cryptocurrency, ang ating token na Bitcoin, at para sa ating token na Ethereum. Ngayon ay August 1, 2021. Magkita ulit tayo, guys, sa ating kasunod na video. Once again, have a happy weekend Sunday and God bless. Hanggang sa muli.